Good day guys, nakikita nyo ngayon yung aking multitester. Ginawa ko siyang rechargeable gamit yung aking sirang mini fan. So, kung paano ko siya ginawa, tara. Pero bago ang lahat, ako po si JL at isa po akong technician, electrician, at network technician. Bukod doon, isa rin po akong cellphone technician, computer technician, at kung ano-ano pa. Tara! So guys, meron ako ngayon dito mini fan, sira na ito at sinacharge ko pa. Sira nito ay yung kanyang motor, gumagalaw na. At bukod doon, meron din akong multi-tester, digital tester ito. Sisira ito kapag yan, ganyan. Tapos, bukod doon, magastos sa baterya. So ngayon, pinapaklas ko siya at kailangan ko malaman kung gumagana pa ba yung motor. Pero dahil ang goal ko dito is ayan, gumagana yung motor. Dahil ang goal ko dito is para maging charger siya ng multitester ko. Kailangan ko lang remove yung board niya at tatanggalin yung button sa gitna. Ang iiwan ko lang dyan yung battery at yung mismong board. So, ngayon, kakalasin ko itong aking multitester at babalikan ko kayo. Ngayon, kalas na rin yung aking multitester. I-set aside ko muna yan. At dito naman kakalasin ko na yung motor doon sa board ng ating mini fan and also yung ating battery din. Tapos, kasama niyan is tatanggalin ko rin yung button doon sa gitna kung saan kung ano yung controller ng fan na 1, 2, 3. So, pag tinanggal ko yun, disconnected na rin yun and gagawin ko siyang charger mismo doon sa ating multitester. Dito naman nakikita nyo is tinatanggal ko yung lumang lagyan ng battery gamit yung panghinang. Kasi dito ko naisip ilagay yung charger, board, and also yung ating battery. So ngayon, ang ginagawa ko naman dito is hinahanapan ko na magandang pwesto yung charger board and also yung battery para hindi mahirap i-mix. At dito naman sa part na to, binabalutan ko na ng electrical tape yung battery para maprotektahan. Tapos, iti-testing ko siya doon sa ating multitester kung gumagana talaga. So, yan, tinihinan ko yung negative and positive doon sa ating tester. Tapos, ipapare ko. Yan. So, good. So, tatanggalin ko ulit yan at hahanapan ko ng magandang pwesto yung battery and also yung ating charger board. Sa ngayon, hinahanap ko yung magandang pwesto. So, baklas kabit talaga ako. At finally naman, napag-desisyonan ko na kung saan ko ikakabit yung charging board. So, yung way ng pagbutas ko dyan is yung same din. Pagtanggal ko ng baterya, ng casing ng lumang baterya, is yung panghinang natin. At kinecurve ko siya gamit yung maliit ko na knife para lang maipasok pa ng maayos yung ating charger board doon sa ating pwesto. So, bakit ko ba dyan naisipan ilagay is open space para madaling ma-access in case na magkaroon ng trouble yung battery natin at yung ating charging board. Dito, napag-desisyonan ko nang itap yung ating battery papunta sa ating charging board. Yung charging board papunta sa ating multitester. Kung makikita ninyo, may red wire and black wire. So, yung red wire, magkakaroon ng isang excess wire from charging board papunta sa ating multitester. Same thing, kagaya nung sa ating black wire. Kakabitan din natin yan ng black wire at ikakabit natin doon sa ating charging board papunta sa ating multitester. So, ang goal is para masupplyan at mag-charge. So, ngayon, finifix ko yung charging board doon sa ating casing gamit yung ating glue stick para hindi mahirap. Then, also, chinarge mo na rin siya kung working ba talaga o hindi. At working naman. Dito sa part na to, itatap ko na yung ating excess wire na red wire para sa positive, black wire naman para dun sa ating negative. So dito naman tinatry na natin i-tap yung ating positive, red, black sa ating negative. So tinetesting ko, working naman, nag-on. And charge ko siya at working din naman. So ngayon, para malaman ko, i-continuity test ko siya kung working ba talaga yung ating multitester converted to our charging. Yun lang. Salamat guys.